Salamat kay Lord at binigyan na naman ako ng isang pagkakataong makapagsalita sa harapan ninyo. Alam po po, Panginoon, na gagabayan mo ako ng iyong banal na espiritu sa mga oras na to. Alam ko, Panginoon, wala akong kakayahan, pero ibubukas mo ang aking bibig at ang aking mga tila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, Lord God, Jesus. Ang babasahin ko po ang mensahe ngayon sa araw na to ay karugtong din ng end times, yung paghahanda. Dito na lang. Ngunit tungkol sa araw at oras, yun walang nakakalam kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang ang nakakalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Na mga araw na yun, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang dumating ang baha. Tinangay silang lahat. Gayon din ang nangyayari sa pagdating ng anak ng tao sa panahong may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabihan darating ang magnanakaw. Siya'y makakapaghanda at hindi niya napapabayaan pumasok sa kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Mula sa verse ng 36 hanggang 44, di ba laging sinasabi, laging maghanda. Kasi ang paghahanda, talagang dapat natin gawin yun. Kasi hindi naman natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang nakakaalam lamang ay ang Diyos Ama sa langit. Kasi kailangan hanggang nandito tayo sa mundo, sa sanglibutan na ito, kailangan maging handa tayo lagi. Ano ba ang paghahanda dapat natin gawin? Para hindi tayo matulad nung panahon ni Noe. Kita naman ninyo nung nakaraan, ng panahon pa ni Noe, tingnan nyo, lahat ng tao namatay. Kasi sa sobrang galit at tuot ng Panginoon, kasi wala na silang panahon sa Panginoon. Hindi katulad ni Noe, isang tagasunod siya ng Panginoon at isang righteous man. Diba? At saka, ano man ang sinasabi ng Panginoon na gawin mo to, sundin mo to, at lagi kang magbigay ng mensahe sa mga tao sa sanglibutan. Ginawa ni Noe yun, pero ang mga tao talagang matitigas talaga ang ulo. Pero ang mga tao talaga, lahat na nasa was out sila ng oras na yun ng baha. Nagkaroon ng baha. Kaya sa atin, sa verse nito, sa panahon yun, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. At may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya't maghanda kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang iyong Panginoon. Di ba? May kinuha ang isa ang Panginoon. Kaya nakakapaniwala talaga mayroong rapture. Kaya kailangan yung isa, siguro hindi pa sa kinuha, talagang kalooban ni siguro ng Diyos na hanggang hindi siya nagbabago, hindi siya kukunin ng Panginoon. Kailangan magbago. Dito pinakikita talaga sa atin kung paano tayo magbago. Para sa oras ng dumating ang Panginoon ay handa tayo. Ito mo yung isa, yung isang kinuha na doon nung umakyat siya.
Naging handa siya eh. Kasi nung mga oras siguro noon, nung panahon noon, naging abala siya sa pagbabasa ng mga gawain na natumatin siya. Yun ang gusto talaga ng Lord. Di ba, amen po? Isa po. Yung pagnanakaw, di ba? Ang magnanakaw, tingnan niyo po ang pagnanakaw. Sabi dito, maging handa kayo para maging handa kayo darating ang magnanakaw. Siya'y maghahanda at hindi niyo pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo naasahan. Talagang laging binabanggit ang pagkahanda. Diba? Tayo dapat talagang maging handa. Katulad dito, yung magnanakaw. Siguro ang ninanakaw dito sa atin ng magnanakaw natin, yung kapayapaan natin, yung kagalakan natin, yung talagang maging peaceful talaga tayo. Pero, hindi talaga yung pinahintulad ng Diyos na nakawin yun sa atin. Kaya talaga, lagi tayong maging handa. Kaya, di ba? Kaya nga, sinasabi rito, maging abalang-abala talaga tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag natin bigyan ng abalang-abala sa makamundong bagay, yung katulad ng may nagiinuman, may may nagsusugal. Yung mga bisyo, tanggalin na yun. Kasi tayo alam ko naman, dito sa ating church, talagang walang mga bisyo. Ang dapat lang natin gawin para maging handa tayo. Maging abala tayo sa gawain ng Panginoon. I-share natin ang kanyang mabuting balita. Kasi hindi sabi dito sa Korinto verse 15 pala. Sige po natin. 15. Sige po. Sa Korinto 1 Korinto 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Diba napakaganda ng promise talaga ng Lord na yun? Hindi masasayang ang pagpapagal natin. Walang sayang pag tayo magpagamit sa Panginoon. Kailangan, para maligtas din ang ating pamilya, hindi lang tayo. Kasi walang proxy. Walang proxy talaga pag tayo naglingkod sa Panginoon. Talagang individual talaga. Kailangan talaga na tayong bawat isa sa atin mag-share ng gospel, ng mabuting balita, para ang ating pamilya maligtas din. Kita niyo si Noah, di ba? Niligtas niya ang kanyang pamilya, inuna niya ang paggawa ng barko para ang lahat ay maligtas. Ang kanyang pamilya, tingnan mo, naligtas siya, pati siya naligtas, di ba? Hindi niya inalintana ang hirap. Kaya ang pagpapagal natin ay mayroon ding katuturan dahil lalo-lalo kung tayo, ang isip natin laging nasa present ng Panginoon sa banal na Espiritu. Diba? Amen po. At last words na lang po, yung Joel, wala rin dyan still. Joel, just ko po. Excited makita si Joel. Ay, si Owel. Teka, Owel. Teka na lang isan. Wala ka na lang makita. Kanino ba siya kasi? Anong verse? Joel 2 verse 12. Talagang hindi tayo handa. Dito pa lang, hindi na pa tayo handa. Sige po. Ay, Lord, thank you po, Lord. Nakita ko rin. Joel chapter 2 verse 12. Ay, verse 13 na lang po. Sabi rito, magsisi kayong
ng taos sa puso at hindi pakitong tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh ang inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Lagi kayong laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Diba? Napakaganda. Magsisi lang tayo ng ating mga kasalanan. Yung pagsisisi natin, yung bukal sa puso, yung wag yung magagawa tayo ng kasalanan, tapos ayan na naman. Kung tayo maging plastic sa Panginoon, diba? Maging taos sa puso, sa isip at sa gawa, laging tayong maging present lagi kay Lord. For the last din na lang po. For the last na lang. Pahayag na lang po. Napakaganda po talaga nito yung binigay sa akin to ni Sister Helen nung nagkaroon kami ng Bible study nung nakaraang linggo. Yes. Pahayag po. Paghayag 22 na lang po, verse 12. Sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Diba? Sabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang timpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, sa simula at ang wakas. Di ba napakaganda ng promise talaga ng Lord? Talaga sabi niya, may pasalubong tayo sa Kanya sa oras at siya dumating dito. Kaya ano ba ang gagawin natin? Di lagi tayo maging handa. Sa oras ng pagdating niya, di ba? Handa tayo para batiin siya, hello, hi, di ba? Dumating na talaga ang Panginoon. Nakakatuwa talaga pag ikaw lagi sa presensya ng Panginoon. Kung laging maging open tayo sa presensya lagi ng Panginoon. At lagi natin isama sa buhay natin ang banal na Espiritu. Kaya Lord, thank you po, purihin ka, O Diyos. Glory to God, Jesus. Amen.